Montibon yung 6 na attack helicopters. Okay? Made in Turkey ata to, kung di ako nagkakamali. Binili ng Pilipinas. Nakatakdang dumating sa ikatlong bahagi ng taon. Alamin natin ang kabang detalye ng balitang ito live mula kay Paul Montibon. Paul, good morning. Morning, partner. Napakagandang umaga sa inyong dalawa, kapartner Mike and kapartner Admar. Tama ka dyan, magsisilbing dagdag na puwersa ito ng pamahalaan. Itong nakatakdang pagdating ng makabagong attack and technical reconnaissance helicopter na magagaling ito sa bansang Turkey. Gagamitin ito bilang bahagi ng mas pinalakas pa na counter-terror at ground support mission ng Armed Forces of the Philippines. Kinupirma ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang paparating na 6 na attack helicopters na T-129B attack helicopters mula sa Turkish Aerospace Industries. Sa ilalim ito ng attack helicopter program ng Philippine Air Force. Ayon sa kalihim, nasa 13.8 billion pesos ang ginamit na pondo para sa lalo pang pinalakas na counter-terror at ground support missions ng Armed Forces of the Philippines. Nauna nang sinabi noon ng AFP na hindi pa rin tapos ang laban ng pamahalaan kontra terorismo, bagaman unti-unti nang nagagapi ang grupo ng CPP, NPA, NDF sa iba't ibang panig ng bansa, partikular na sa Calacang, Luzon. Inaasahan na darating ang nasabing kagamitan sa ikatlong bahagi ng taon. Ang T-129B attack helicopter sa isang twin-engine, tandem seat at multi-role at all-weather attack helicopters ayon sa Agosta A29 Mangusta platform na nakadesenyo para sa mas pinalakas at malawak na operasyon sa anumang uri ng panahon. May kapasidad din ito na makapag-operate sa araw at maging sa gabi. Bukod dito, inaasahan din ang pagbili ng Philippine Air Force ng iba pang klase ng light-armed helicopter gaya ng MG-520 at AW-109E. Nito lamang buwan ng Pebrero, inaprubahan din ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbili ng pamahalaan ng 15 na Black Hawk helicopters. Ayon kay Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles, ang naturang hakbang ay bahagi ng pagpapalakas din ng puwersa ng Armed Forces of the Philippines. Unang plano ang pagbili ng 55 na mga bagong helicopters pero 15 na lang ang bagong bibilhin dito dahil sa iba't ibang problema na kinakaharap ng bansa gaya ko ng COVID-19 pandemic. Sa ngayon, mga kapartners, Mike and Admar, tuloy-tuloy yung naging pag-uusap sa internal affairs ng Armed Forces of the Philippines kaugnay sa susunod pa na mga plano para sa pagpapalakas ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Bagay na unuulit natin, gaya ng sinabi ng Armed Forces of the Philippines, tuloy-tuloy ang laban ng pamahalaan kontra terorismo. Bagamat unti-unti na nga itong nag-aagapi dahil nga naman sa tuloy-tuloy din na operasyon both sa PNP, sa AFP natin dito sa ating bansa. Mga partners. Okay, so magandang yan. Magandang pagkakataon. Balita yan para huwag na maulit yung Marawi. Alam mo, naalala ko yung Marawi City noong 2017. Kulang na kulang tayo ng mga sasakyang panghimpapawid. Kaya natagalan ng ilang linggo yung gera doon, yung kaguluhan. Ngayon kung madadagdagan tayo ng mga ganyan, malaking bagay yan para hindi na maulit yung ganong sitwasyon. At hindi lang laban sa komunista, kundi sa mga terorista mismo. Na isa sa mga pangunahing problema rin natin sa parte ng ilang parte sa Mindanao, di ba mga partner? Paul, kailangan yan, mga military facilities. Sir Mike, opo Sir Mike, kasi pampapalakas din ito sa moral ng sandatahang lakas ng Pilipinas na hindi lang sinasabi na kailangan parati tayo nakadepende doon sa puwersa naman at tulong ng United States of America. Dapat may sarili din tayo na lakas para protektahan din yung karapatan, seguridad at kaligtasan ng bawat Pilipino sa sarili nating bansa. Okay, maraming salamat si partner Paul Montibon sa kanyang balita live. Maliban dyan din partner Mike, meron ding darating na 10 pang mga Black Hawk kasi yung mga Black Hawk ginagamit niya. Samantala, 71% ng tapos ang Pantaleon Estrella Bridge na nagdurugtong sa Makati at Mandaluyong sa loob lamang ng 12 minuto.
Sa ngayon, tapos na ang mga elevated sidewalk at tinatapos na rin ang 4 na lane na kalsada nito. Sa Hulyo ito nakatakdang buksan. Samantala, partner Mike, ito pa, magandang balita ito kasi ongoing na rin yung construction nito. Si Secretary Tugade ng Department of Transportation at iba pang mga opisyal, in-inspection po ang construction o yung pagtatayo ng PNR Clark Phase 1. Samantala, yung biyaheng Maynila hanggang Bulacan naman, partner Mike, inaasahang magiging 30 minuto na lang kapag natapos po ang PNR North 1. Alamin natin ang magandang balita na ito live mula kay Criselyn Catarong. Criselyn, good morning. Good morning, partner. Magandang umaga ka-partner Mike at ka-partner Admar. Nagsagawa ng ocular inspection ngayong umaga ang Department of Transportation sa construction site ng Philippine National Railways o PNR Clark Phase 1. Pinangunahan ito ni DOTR Secretary Arthur Tugade at DOTR Undersecretary for Railways Timothy John Batan. Partikular na inspeksyon ng DOTR ang Malanday Depot at Naykawayan Construction Yard ng nasabing proyekto. Ito ay sa gitna na nagpapatuloy na construction ng nasa 38 na kilometrong PNR Clark Phase 1 na proyekto sa ilalim ng Build program ng Administrasyong Duterte. Ang PNR Clark Phase 1 project ang magkokonekta sa Malolos, Bulacan at Tutuban, Maynila. Oras na magiging operational na ang PNR Clark Phase 1, magiging 30 hanggang 35 minuto na lamang ang biyahe sa pagitan ng Malolos, Bulacan at Tutuban, Maynila mula sa dating higit na 1 oras. Aabot din sa higit 300,000 na mga pasahero ang inaasahang kayang maserbisyuhan nito. Ang PNR North 1 project ay isang foreign assisted project sa ilalim ng Official Development Assistance Program na pinondohan ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Ang first delivery ng train set ay sa fourth quarter ng 2021 at ang full delivery ay sa katapusan ng 2022. Ang partial operability naman ng proyekto ay sa ikalawang quarter ng 2023, habang ang target completion ng construction ng proyekto ay sa ikalawang quarter ng 2024. Mike Admar, bahagi ang proyektong PNR Clark Phase 1 ng North-South Commuter Railway Project. Mike Admar. So, maganda nito. Lumalabas dito, Criselyn, Admar, yung Tutuban, Caloocan o Metro Manila, papunta ng Clark, papunta ng Malolos. Nako, ay kung dugtong-dugtong na yan. So, alam mo, yung mula Balintawak, mula dito sa Quezon City hanggang Malolos, inaabot ng mahigit na 2 oras yata o 1 oras kalahati. Pag bayla kahit na dadaan ka ng expressway, talaga medyo malayo-layo yun eh. Pero kung ganito, PNR, 30 minutes na lang. Wow! Yung mga taga-Malolos, pwede na mag-aral sa Metro Manila pagdating ng mag-okay na tayo, balikan, uwian dahil sa PNR. Ang ganda ng balita ito, partner. Criselyn. Mike, malaking tulong nga ito, Mike, no, para mabawasan itong oras ng pagbiyahe ng ating mga kababayan, Mike. At sa katunayan, mayroon itong 10 stations, Mike, itong PNR North 1. At maliban din dyan, Mike, ay libo-libong trabaho din ang may pagkakalog sa ating mga kababayan habang isinasagawa ang konstruksyon ng proyekto. Mike Admar. Okay, maraming salamat si Criselyn Catarong sa kanyang magandang... Nag-issue ng cease and desist order ang Department of Environment and Natural Resources o DENR at maging ng LLDA laban sa 3 ahensya ng pamahalaan na lumabag sa Clean Water Act. Ito'y nang madiskubre na naglalabas sila ng maruming tubig sa loob ng Maynila o Manila Bay. May ulat si Clazel Pardilla. Maitim, malapot at mabaho ang tubig na ibinubugan ng mga tubo na ito sa Manila Bay. Ang maruming tubig na pag-alamang galing pala sa 3 ahensya ng gobyerno. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources at Laguna Lake Development Authority, nagmumula ang untreated wastewater sa Cultural Center of the Philippines, Philippine Navy at Department of Public Works and Highways na isa pa man din sa mga inatasan ng mandamus na linisin ang Manila Bay. Papalo sa 160,000 mpn per 200 milliliter ng fecal coliform bacteria o dumi ng tao ang nakuha sa tubig mula sa 3 ahensya. Lagpas yan sa water quality standard ng DENR. Pebrero pa raw nang bigyan ng notice of violation ang mga nasabing tanggapan pero bigo pa ring linisin ang kanilang wastewater. Nag-issue na ng cease and desist order ang LLDA at DENR. Sinelyohan na rin ang 3 tubo. Patunay anya na
walang sinasanto ang environmental law. We are trying to show the public that be it government, be it private, when it comes to environment, lagi nang may consequences yan. Lagi may repercussion. So, we have to do our job. Samantala, inaksyon na raw ng Philippine Navy ang paglabag. Magsasagawa raw sila ng temporary septic tank at magtatayo ng sewerage treatment plant. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang DPWH at CCP. Samantala, patuloy pa rin ang pagtatambak ng dolomite o artipisyal na puting buhangin sa Manila Bay, pero panawagan ng OSHA na itigil na ang paglalagay nito dahil inaanod na lamang. Dagdag pa ng ahensya, magkaalaman na lang daw kung epektibo ang rehabilitasyon sa Manila Bay kapag umulan na. Kaleza Pardilla para sa Bayan.